Ngayon, may mga tanong dito. Si Werlita Ramos, good morning, sir. Halimbawa po, pag nag-violate si lalaki sa protection order na willing to pay damage, saan po pupunta ang pera? Just asking, sa babae po ba? Sa barangay po ba? O sa korte? Pag yung na-violate mo yung protection order, hindi damages yun. Kung hindi, you will be liable. There is a crime involved. So, that is contempt of court, may violation, pwedeng makulong. So, that is in violation kasi bawal kang lumapit sa asawa mo. For example, may protection order ka. Bawal kang lumapit sa asawa mo. Bawal kang lumapit sa anak mo within 100 meters. For example, but lumapit ka. You can be liable for contempt of court. So, may penalty, pwede kang makulong, pwede kang madibanda for violation of the protection order. Right? Si Kawil Wells Custodio, paano kung si babae po ang nang-abuso sa lalaki? Gumanti lang si guy. So, itong pag-aabuso kasi, yung violation against women's right, protection ito ng mga kababaihan sa mga abusado na mga asawa, abusado ng mga boyfriend, abusado ng mga lovers. Yun ang Republic Act 9262. This is to protect women. Bakit nagbibigay ng protection sa women against sa Republic Act 9262? If you remember 1930s, may tinatawag tayong adultery and concubinage. Yes. So, yung tinatawag na adultery or concubinage, ito yung tinatawag na pangangaliwa. But nagbibigay ng more protection ito sa mga kalalakihan. In fact, mas stricto ang requirement ng batas about tinatawag na concubinage compared to adultery. It means mere sexual intercourse is already a crime in adultery. But in concubinage, hindi. Kailangan mong ibahay ang kabit mo or dinala mo sa bahay ninyong mag-asawa. So paano i-balance natin ang batas? So may Republic Act 9262 to protect women and children against sa mga abuses ng mga kalalakihan or their former lovers. Yun yung tinatawag na Republic Act 9262. But may batas tayo ngayon, I think pending pa sa Congress, new protection ng mga battered husband. But still, a bill, hindi pa approve yan ng Congress. Battered husband, ha? Yung mga Yes. binugbog na mga mister. O, kung may mga battered wife, may mga battered husband, may tinatawag na under the saya, takusa o takot sa asawa, may mga ganun. So, but still a bill in Congress. So, I think na pinagdebatehan pa yan ng mga congressman natin, mga senador. But yung batas as of today, Republic Act 9262 to protect women. But to protect men, still pending sa Congress. Bakit? Kasi nga, nature daw ng mga lalaki, mas strong daw compared sa mga babae. So I think mas bibigyan ng more protection ang mga babae. But that was in 2004. Maybe ngayon, may mga battered husband na. So I think dapat may batas na about sa mga lalaki na inaabuso din ng mga babae. Yung tinatawag na sawi sa pag-ibig, biktima sa pag-ibig. Yung biktima sa pag-ibig o sawi sa pag-ibig, hindi lang ng mga babae dyan eh. May mga lalaki na biktima sa pag-ibig. May mga lalaki na sawi sa pag-ibig. Nabudol. Nabudol din. Ay, patay tayo dyan. Yung experience mo kaya, Mark, may mga lumapit ba sa iyo, attorney? Tulungan mo naman ako eh. Binugbog ako ng aking asawa. May mga ganung babae na may mga lalaki na nabugbog ng kanilang asawa. May mga lalaki na yung kanilang asawang babae nagger, maingay. So maybe that is psychological abuse. That is emotional abuse kasi ang mga lalaki, MJ, hindi naman masasaktan din eh. May puso din tayo eh. Mga lalaki may puso din. So I don't think so na ang babae lang dapat may protection sa batas. Dapat ang mga lalaki din may protection sa batas. There is such thing as battered husband. There is such thing na mga lalaki na binugbog ng kanilang asawa. Hindi lang physical na pagbugbog. Kasama doon ang psychological, kasama doon ang emotional na pag-abuso sa mga babae, sa mga lalaki. Malalim ang hugot mo kayo, Mark, ha? O kung napahaba ka doon. So, Domingo Wandasan, Bunugan sa Facebook. Good day po, mga sir. Tanong lang po, paano kung walang pananakit pero masasakit po ng mga salita? Ito, normal. Sabi ko nga, yung under Republic Act 9262, hindi lang naman physical abuse. Kasama doon ang emotional abuse, kasama doon ang psychological abuse. In fact, MJ, kung if you check the law, mas stricto, in fact, mas masakit ang psychological abuse, mas masakit ang emotional abuse kaysa physical abuse.
Ang physical abuse, physical lang yan, may konting pasa lang dyan. But pag yung pag-abuso, pumasok na sa pagkatao mo, sa psychological being mo, sa emotional being mo, pwede kang mabuang dyan. Sa pag-abuso ng iyong asawa. That's why there is such thing as psychological abuse, there is such thing as emotional abuse. At sa ibang mga bansa, Kuya Mark, mukhang usong-uso yung mga ganyan, no? Yung mga psychological damage. May mga ganun. Kasi, for example, yung tinatawag na psychological abuse. Kasi, one of the obligation of the husband and wife is to love one another, to respect one another, to trust one another. Yun ang mga obligation at pagmamahal. It takes two to tango. Kung ikaw babae, mahalin mo yung asawa mo, ikaw lalaki, mahalin mo din ang asawa mo. That's one of the requirement ng batas. So, kung wala kayong pagmamahal, palagi kayo nag-aaway, palagi kayo nagsisihan, in that case, that is psychological abuse. So I think that's why may batas tayo about psychological abuse para at least to protect the sanctity of marriage and of the family.